So sa madaling salita sir, yung ginawa ni President Ferdinand Marcos, yung kanyang tatay, gusto nyo na maipagpatuloy ni BBM. Yes. At ano ang mensahe ninyo kay BBM? Alam mo, masasabi ko lang, tuloy lang niya yung ginawa ng tatay niya. Kasi alam mo yung ginawa ng tatay niya maganda eh. Totoo lang, ang father ko, tiga-gobyerno, ha? Every Christmas, merong bigas. Ha? Oh, yun yung ayaw ng mga Duterte. Yung mamimigay ka ng ayuda. Alam mo po, dito sa ating bansa, ang gobyerno talaga, kahit sino yung maging presidente, Mami Nua Maria, shoutout po kahit sino yung maging presidente, nandyan po yung ayuda, hindi po mawawala yan. Yung mga umaayaw lang po sa ayuda, yung may mga pambili ng bigas, ulam, sila po, kunyari nila, ayaw namin sa ayuda. Eh, paano yung mga kababayan natin na sakto lang yung kinikita sa isang araw, minsan kinukulang pa nga. Kailangan po nila yun. 'Di ba? Tapos ang pinapalabas ng mga Duterte, puro kayo ayuda. Oh, dapat trabaho yung binibigay nyo. Tamo pagkatanga. Alam nyo, kaya nga nagtatrabaho yung mahal na Pangulo para magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Hindi man po lahat makapagtrabaho agad, pero unti-unti po. Sa totoo lang, yung 6 years nga, kulang pa yan eh. Diba? Kulang pa po yan. Diba? Kaya itong mga DD sheets na to, wala talagang mga utak to. Hindi po nag-iisip ng tama. May mga tama sila. Diba? Kasi, ano sila eh, makaduta eh. O, tingnan mo yung dyan sa Davao, may pulis daw dyan na positive. O, tauhan ni Baste dyan. Anyari Baste? Pag mga Duterte talaga, mga bangag at adik. 'Di ba? Bangag at adik pag mga Duterte. Tsaka, alam mo ba, hindi nadanas natin ngayon, mga Pilipino? Saan ba galing ang 13 month? Ha? Marcos. Saan ba tayo? Saan galing yung 13 month? Yung mga basher ng mga Marcos dyan. May 13-month pay kayo, di ba? Saan galing yan? Di ba sa mga Marcos yan? Pabash-bash pa kayo, binabash nyo yung mga Marcos. Tapos ang mga Marcos, kaya nagkaroon ng 13-month pay dahil sa mga Marcos. Tapos ibabash nyo. Ha? Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Ngayon, tayo mga OFW. Dahil kay Marcos. Alam mo, kung hindi dahil kay Marcos, May sinabi siya eh. yun, tayo mga OFW. Dahil kay Marcos. Alam mo, kung hindi dahil kay Marcos, hindi tayo mapupunta dito sa kinatatayuan natin. Yes. Ano ba ginawa ng mga nakaraang gobyerno? Si Cory, ano ginawa? Andiyan si Cory, andiyan si Ramos, ha? Si Ninoy. Ay, ito yung panahon na dikit pa po itong Sara Duterte, ito yung time na dikit, kumbaga close pa sila ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Okay, tuloy natin. Ninoy, Estrada, Gloria, ano ginawa? Lahat kurap. Tignan mo nga si Noy, ano pa ginawa? Di ba nilabas yung mga gold bars papuntang Bangkok? Nasaan na? Asa na yung mga binigay ng Lulong Tana, iyak ka na ha. Kasi nailatag na yung impeachment para kay Sara. Kaya ang para sa inyo, dahil mga talunan kayo, eto para sa inyo. Ano na? Iyak na. Ngayon nyo depensahan si Sara. Sabi nyo nga, subukan yung galawin si Sara, magkakaalaman. May nagawa ba kayo? Puro kayo salita, mga inutil naman. Gobyernong ibang bansa sa Yolanda. Asan na? Tapos sasabihin nila ngayon, kurap, bongbong silent yan. Si Sara naman mismo yung nagsabi. Si BBM mabait yan, hindi yan kurap. I love you, BBM. I love you, BBM. Ano ba sinabi yan ni Sara? Diba? May pa I love you pa. At least nanggaling kay Sara yan, ha?
na hindi kurakot ang ating mahal ng Pangulo. Oh. Oh, tuloy natin. I love you, BBM! Yan, gagawa yan. Hindi yan na nagsasabi. Makikita mo na lang, may lalabas, biglang gumagawa yan. Sino ba unang-unang dumamay sa Yolanda? Di ba, Bongbong? Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, kiniklaim ni Lenny, walang ginagawa, nauuna. Yes. Tingnan niya muna yung ginawa niya. At least, ngayon, ang mga Dilawan at ang mga Marcos supporters nagkakaisa po. 'Di ba? Nagkakaisa. Kasi hindi naman po susuporta yung mga Dilawan, mga Pinklawan kung pangit ang pamamahala ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Nakita nila maganda kaya sumusuporta sila. Oh. Kaya humanda kayo mga dutae kayo. Ha? Talagang may kalalagyan kayo. Yung Sara nyo nga ngayon, nagmamakaawa na O mamaya pag-uusapan natin yung impeachment kay Sara. Doon sa lugar niya, yung dike, wala pang ilang taon, nasira. Project niya yun. Kaya wag nilang sasabihin corrupt. Kaya wag nilang, alam mo ba, lahat ng politician is corrupt. Yes, sir. Yes, sir. Politics, alam mo kung anong politics? Is the business. Tayo sa ibang Katulad ng mga Duterte, hindi naman yan mayaman. 'Di ba? Kaya sila naging mayor or naging presidente kasi gusto nilang mangurakot. Pero yung mga Marcos, bakit sila mangungurakot? Mayaman na yan. 'Di ba? Kaya kung ako ang tatanungin, anong ibubuto mo? Mahirap o mayaman? Mayaman po ang ibubuto ko. Ha? Kasi pag mahirap yung ibubuto mo, magpapayaman ta yan. Magnanakaw ng magnanakaw yan. At magaling magkunyari na siya ay mahirap. 'Di ba? Pakita lang yan ng picture, selfie lang doon, o di kaya may inutusan siyang staff. O picturean mo ako Karina, shoutout ko Picturean mo ako, kunyari kumakain ako ng fishbowl Tapos ikakalat nila sa social media para magmukhang mahirap. Eto nandyan ka na nga, presidente ka na, or vice president ka na. Tapos, ipapamuka mo na mahirap ka dahil kumakain ka ng fishbowl at normal lang yung kasuotan mo, simple lang. Tingnan mo nga. Yung sarili mo, hindi mo matulungan. Nagmukha kang dugyot dyan. 'Di ba? Sarili mo na lang, hindi mo mapaangat o matulungan. Bansa pa kaya? K.O. 'Di ba? Sarili mo na lang, hindi mo maayos-ayos. Bansa pa kaya? Anong ipapakain mo sa mga Pilipino? Pag ikaw naging presidente, fishbowl? K.O. Fishbowl, ipapakain mo? Anong ibibigay mong trabaho? Yung magtinda ng fishbowl? Hindi naman po masamang magtinda ng fishbowl, pero yung kaplastikan, hindi maganda yan. Di ba? Nagpa-plastic gagawin natin dyan. Tuloy natin. bansa talagang ang corruption, hindi nawawala yan. May nag-comment dito. Gago! 32 million yung bumoto sa bumoto VP Sara. Yes! Isa ako dun sa bumoto na pinagsisihan ko. Press 1, yung mga bumoto kay Sara Duterte na nagsisi. Kasama tayo dun sa 32 million na yun. Pero pinagsisihan namin yun. Press 1. Yung bumoto kay Sara Duterte na nagsisi. Kasi 32 million daw kita mo yan, yung mga nag-press 1 dyan? Ha? Sila yung mga nagsisi na bakit nila binoto si Sara Duterte. Kasi ang mga yan, supporter yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Supporter yan. Pero nagsisi sila ngayon. Kasi kung hindi naman dahil sa Pangulong Bongbong Marcos, wala naman yan si Sara Ano, bangag talaga ito nag-comment Joseph, Joseph? Joseph na lang, pangit ang pangalan mo. Joseph? Anyari? Kita mo yan, puro mga Marcos, yung bumuto kay Sara?
Tapos sasabihin mo, iyayabang mo yung 32 million? Eh, kahit Pangulong Bongbong Marcos yan. Bobo ka. Sa atin na lang eh. Kurap lahat. Si Ramos, anong ginawa? Bininta lahat. Actually, ang Ramos at ang grandmother ko is mag-second cousin. Okay. Alam ko, pero galit ako kay Ramos. Bakit ka mo? Bininta niya lahat. Ngayon, ano nakikinabang? Kung hindi niya binenta PNOC, kung hindi niya binenta GBC, Maynila, lahat binenta nila. Ano na ngayon ang nangyari sa Pilipinas? May nagawa ba sila? Magising na sila. Kaya ito, panawagan ko sa mga Pilipino, mga kapwa ko, unang-unang nandiyan sa Pilipinas. Gawin nyo ang tama, iboto nyo kung sino. Tignan nyo yung ginawa, hindi yung corruption. Ma'am Karina, shoutout po ah. Alin, kung wala si Marcos, walang San Juanico. Oh, wag kayong dumaan sa San Juanico Bridge. Mga dutae, ba't dumadaan kayo dyan? Ha? Yang San Juanico Bridge, wag kayong dadaan dyan. Baka mamaya padaan-daan kayo dyan. Sipain ko kayo pababa. Mga Duterte, nung naging presidente si Digong, may naitayo ba si Digong? Meron po. HOGC. Inuna po yung mga kulto. Diba? Mga kulto po ang inuna kumpara sa mga Pilipino. Kibuloy sasambahin, chuchupain ang kibuloy. Teka, ano bang kanta yun? Ano yung nabuo kong kanta? Ha? Wag magagalit mga inutil na mga kulto ha? Ha? Chupain nyo ang kibuloy na titigang sa kulungan. Oy, advertise lang yun ha. Baka seryosuhin nyo ha. Pasensya na, naisingit lang natin. Napag-usapan kasi kung ano yung nagawa ni Digong. Siyempre, KOGC. Bridge, walang NLEX, walang SLEX, walang Walang NLEX, walang SLEX, kung walang Marcos. Klaro yan ha. Ay. magandang NIA, paliparan. Walang Walang paliparan kung walang Marcos. 'Di ba? Alangan namang meron din pala. Kung wala palang Marcos, halimbawa lang walang Marcos sa ating bansa. Walang Marcos Senior, walang Junior. Halimbawa lang wala sila. Magkakaroon din po tayo ng paliparan. Kasi alam nyo kung bakit? Si Digong po kaya niyang magpagawa ng paliparan. Mag-floating tayo. Wala mang paliparan. May ano naman, may floating naman. O, di ba? Gusto ko high. Gusto ko kasi ma'am high. Parang nasa ano ka, heaven. Yung paliparan natin dyan, ano lang naman yan, mababaw lang yun eh. Lilipad tayo, mababaw lang. Pero pag si Digong, hanggang heaven yan. Di ba? At least, high ka. Di ba? Parang busis na ni Doraemon. Sino po? Whipping Squad ang Elita, shoutout po ha. Pintanil ba yan? Yes, Pintanil! Marcos Highway. Walang Maharlika Highway. Kaya yan ang tignan nyo. Huwag nyo tignan yung mga sinasabing magnanakaw. At yung mga sumisigaw ng martial law. Bata pa kayo, hindi nyo pa na inabot ang martial law. Mas maganda ang martial law dahil anytime makakapaglakad ka nang hindi ka nagdududa. Wala. Kaya nila kinukontra yung martial law kasi sila palaging gumagawa ng mga illegal, kasalanan, 'di ba? Ginagawa nila yan eh. Kaya ayaw nila sa martial law kasi masisita sila. Mapupusasan sila. Pero kung ikaw ay hindi lumalabag sa batas, kahit ako hindi ko naabutan yung martial law,
Pero mag-research ka lang, maiintindihan mo yung martial law. Kung hindi ka lumalabag sa batas, napakaganda ng martial law. Safe ka. O, di ba? Wala kang takot. Ma-hold up ka o ma-rape ka. Yan lang. Oh, Mr. Charles, fan page. Pabukakain mo yung anak mo, ialay mo doon kay Kibulok, ipakantot mo. Ha? Oh, kasi, ang mga galit sa Marcos ay mga bangag, mga adik, mga floating. Ha? Oh, para klaro ha. Oh, ang galit sa Marcos ay totoong bangag at mga manyakis. Oh, yan yung klaro. Masasabi ko, magising nga kayong mga Pilipino. Magising na tayo. Ibalik na natin yung tama. Huwag na tayong pakain doon sa mga oligarchs. Yan yung nangyayari sa atin ngayon. Magising na kayo. Yun lang. Salamat. May idadagdag si Kabayan at may gusto lang siyang iparating. Sige sir, magsalita na kayo sir. Alam niyo ba kung bakit ayaw nilang manalo ang Marcos? Kasi takot sila lalo na pag ginawa ni Marcos yung Asian currency, mawawala ng saysay ang dollar, ang langis. Dahil mas mahal ang gold kaysa sa langis at dollar. At sa pato sa ayaw maging maupo si Marcos, si Bongbong. Kasi pag binuksan natin ang mga minerals natin, yung nakapaligid mula doon sa Mindanao, paakyat ng Luzon, mas mahal pa sa gasolina. Natatandaan ko, sinabi ng lolo ko, darating ang panahon. Digong love si Jinping. Kung siya lang siya, sabi ni Digong, buang maning tauha na ni pataka ragyaw-yaw. Sabi pala ni si Jinping, wala daw kwenta si Digong. Kaya lang daw dumidikit yung China kay Digong kasi may habol sa Pilipinas. Ang nakala ni Digong, inahangaan siya ng China. Yun pala, ang habol ng mga Chinese ay sakupin yung Pilipinas. At least in-translate ko Ang lupa magiging tubig, ang tubig magiging lupa. Dumating na yan, di ba? Ito pa isa. Sinasabi ng lolo ko nung araw, ang pinakamayaman sa buong mundo at nasaan ang pusod ng langis is nasa Pilipinas. Totoo, nangyayari na. Nakikita na natin, di ba? Pumunta kayo ng Mindanao, magukay lang kayo ng kapiraso, may lumalabas, methane gas. Saan pa? Pati sa Ilocos, parte ng Cagayan, magukay kayo, may lumalabas, methane gas. Kaya, totoo ang sinasabi ng mga matatanda, totoo ang sinabi ng lolo ko na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong mundo at nasa atin ang puso. Kaya sila takot na manalo si Bongbong kasi si Bongbong itutuloy lahat ng project ng tatay niya. Ngayon ba yung ginagawa ng mga... Sa totoo lang, ang 6 years, kulang pa po yan eh. No? Oo, bitin para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang ginagawa ng Pangulo ngayon parang nagtatanim pa lang eh. 'Di ba? Siyempre hindi naman agad 'yan. Bubunga, 'di ba? Oo. So para sa akin yung 6 years na pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kulang na kulang pa po 'yan, no? Sana kung sino man yung maging presidente sa susunod ay ituloy yung mga project na tinanim ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi makakabuti naman po sa lahat eh. Hindi naman patayan yung ginagawa ng Pangulo natin, kundi para sa Pilipinas. Para sa mga Pilipino, di ba? Duterte, yung mga blueprint na yan, bago pa mag-EDSA Revolution, nakita ko na yan. Yung blueprint na yan dahil ang lolo ko is bodyguard ni Apu Lakay, tiga Shine Boy. Ang lolo niya ay bodyguard ni Marcos Sr. Klaro po yan ha. Siya ang apo. Colonel Amansik. Siya ang bodyguard, siya ang shanboy, siya lagi ang may hawak ng blueprint. Kaya nakita ko yung blueprint na yan. Kaya ako, naniniwala ako, nagaganda ang Pilipinas pag naupo ang isang Marcos dahil may babalik na sa atin ng kayamanan talaga na tinago ni Apu Lakay. Tama, tingnan nyo, Hindi ninakaw. tinago. Totoo yan, hindi ninakaw kasi Tingnan nyo, kung, eto
Ang Pangulong Bongbong Marcos natin, nagtatrabaho ng maayos. Pero tingnan nyo itong mga daddy shits. Kinaiinggitan po ang ating mahal na Pangulo. Kaya hinihila siya pababa. Kapag ikaw ay kinainggitan, ibig sabihin, magaling kang leader. Diba? Kasi nainggit sa'yo eh. So magaling ka. Kasi hindi ka naman po kakainggitan kung hindi ka magaling. Hindi ka sisiraan kung hindi ka magaling. Oh, tama, di ba? Oh. Saan ba galing yan? Di ba sa loot yan ng mga World War II, karamihan dyan? Almost 1/4 yan. Pero ang karamihan dyan is pag-aari talaga ng Marcos. Dahil bata pa si Marcos, talagang gold ang binabayad. Eto, ang Pangulong Bongbong Marcos, nainggit ba sa mga Duterte? Hindi. Kasi hindi sila magaling. Diba? Nakialam ba sa bakbakan or bangayan ang Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po. Dahil hindi naman sila magaling. Sino ba sila para pag-aaksayahan ng oras? Kasi hindi nga po sila magaling. Ang magaling lang dito ang ating mahal na Pangulo. Kaya nga pinag-iinitan eh. Oh, anong binabayad sa mga... Sabi nila, kurakot daw po ang mga Marcos. Napakakurakot daw. Pero ito yun. Pero ang karamihan dyan is pag-aari talaga ng Marcos. Dahil bata pa si Marcos, talagang gold ang binabayad sa kanya, hindi peso. Abogado, magaling na abogado. Sinasabi ginto po ang binabayad kay Pangulong kay Marcos Sr. Oo. Ginto, hindi po peso, hindi po papel, gold. Ngayon, paano niyo sasabihin magnanakaw ang mga Marcos? 'Di ba? Paano niyo sasabihin magnanakaw? Noon pa mayayaman na ang mga Marcos, may pangalan na sila. Oo. Imagine yung 328 million na pa-birthday regalo kay Pangulong Bongbong Marcos, pinamigay nga lang, 'di ba? Oh? Kasi kung talagang kurakot ang ating mahal na Pangulo, ibubulsan niya yun, regalo niya yun eh. Regalo sa kanya yun eh. O, akin na to, regalo sa akin to eh. Akin na. Eh wala, pinamigay lang ng Pangulo. Kasi, mayaman na eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na bakit pa mangungurakot ang taong mayaman na? Eh, nasa kanila na yung lahat. Pero kung ibubuto mo, katulad ni Marcolita, katulad ng mga Duterte, abay, magpapayaman pa yan pag nanalo yan. Walang pakialam yan sa mga Pilipino. Kunyari lang may paki kasi mag-i-eleksyon eh. Pero pag yan nanalo nakaupo, huyo kayo sa kanya. Oh. K.O. Ang lolo ko, kinukwento sa akin ng lolo ko, kinukwento ng tatay ko. Kaya, naniniwala ko. Saan ako maniniwala? Sa bata o sa matanda na nagsasabi na maganda ang nangyari ng mga panahon, mga nakaraan. Kaysa sa ngayon na nagsasabi, sumisigaw. May hindi nyo nakita kung anong itsura ng martial law, kung anong mga gamit ng martial law. Kung paano dinadampot ang pulis, ang mga pulis ng mga tao. Tapos sisigaw kayo, martial law, masama, diktador. Tandaan po natin matatakot ka lang sa martial law kung meron kang mga illegal na ginagawa. Or, kasi kung may illegal kang ginagawa, masasagasaan yan eh. Pero tayo na wala namang ginagawang masama, namumuhay lang tayo ng maayos. Diba? Wala. Kahit nga mag-martial law ngayon, masaya pa nga ako eh. Kahit ngayong araw na to mag-martial law. Papalakpakan ko pa yan. Mamamatay tao. Pinasama lang kasi nila ang martial law. Lalo na yung mga kabataan noon. Pag narinig yung martial law, sasabihin agad, ay masama yan. Martial law eh. Kasi mali yung information na pinapasok sa utak nila. Diba? Gumising tayo. Boto natin si Marcos. Mas maganda ang magiging buhay nyo. Baka kaming mga OFW kung nangyari yan eh. Uuwi na kami. Hayahay tayo. Natitingalain tayo. Hindi tayo binabastos na. Yun lang ang masasabi ko.
Sino nga yung OFW na papatayin, bibitayin? Kalimutan ko yun eh. Na hindi na save ni Aquino, hindi rin na save ni Digong. Si Digong nga, nagbigay pa ng go signal, patayin nyo na yan. Nagbigay ng go signal, ipagano na daw yung Pilipino na yun, Pilipina na yun, 'di ba? Pero pagdating dito kay Pangulong Bongbong Marcos, na-save po yung buhay. Si Biloso ba yun? Oo. O di ba? Iuwi siya sa Pinas, pero ikukulong pa rin siya dito. Ikukulong pa rin dito. At least, hindi siya papatayin. Di ba? Oo. At least, hindi siya papatayin. Si Digong, anong ginawa doon? Kung si Biloso ba yan? Si Biloso ba? Basta yung babae yun. Babae. Sabi ni Digong, ganunin na daw, patayin na. Oh. Asan yung pagmamahal ni Digong sa mga OFW? Alam ko, yung babaeng yun, ano lang parang na-frame up lang yun 'Di ba? Frame up, tapos pagbabayaran niya ngayon yung kasalanang hindi naman talaga niya ginawa. Oh. Yun. Yun yung kaibahan ni Digong at ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Digong ayaw magtrabaho para matapos na yung problema, hindi na siya mahirapan, pag ano na yung babae. Oh. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, ginawan po ng paraan para maiuwi lang dito. O, di ba? Kaya, sinong pipiliin nyo? Dutae o Pangulong Bongbong Marcos? Kaya kinakainggitan ang Pangulo kasi magaling. Oh. Frame up lang yun, pero, yun nga, pagbabayaran mo talaga. No? Frame up lang yun. Pero, tingnan nyo sino yung nagtatrabaho ng maayos. Si Digong tamad. Para hindi na humaba yung proseso, ganunin nyo na yan. Oo, mahaba pa yung proseso Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil magaling, nagtsatsaga siya. O, diba? O, yun yung may pagmamahal sa Pilipino, sa bansa. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. O. Sa mga Pilipino katulad ko, tulad namin dito sa Saudi, magising na kayo. Salamat. Ito yung apo ng bodyguard ni Marcos Sr. noon. Okay, para klaro lang po sa lahat alam nyo na ngayon. Bakit ang Pangulong Bongbong Marcos palagi sinisiraan? Kasi pag siniraan ka, ibig sabihin, magaling ka. O, diba? Ang Pangulong Bongbong Marcos, nanira ba sa mga Duterte? Hindi. Sino ba kahit ako, hindi kita pag-aaksayahan ng oras. Ano bang mapapala ng Pangulo sa'yo? Hindi ka naman magaling. Diba? Kapag siniraan, magaling. Natural, sinisiraan mo Diba? Wala kang makitang butas sa kanya Kaya sisiraan mo na lang. Sisiraan mo. Siraan ko na lang tong tao na to kasi wala naman akong makitang butas dito na ikakasira niya Wala. Ay, siraan ko na lang. Gawan ko na lang ng kwento. Diba? Yun. At gawain niya ng mga Duterteng mga bangag.